Ang mainit na balita at nakakagulat talaga na umanong hindi na babalik sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Panalo si General Nicolas Turi III matapos madiskubre ang tadtad na kamaliang aral nito kaugnay sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag sinabi ni Kristo, Diyos ako, hindi siya yun, yung Ama yun. Kasi ang Diyos di makipag-usap sa iyo. Dapat kasangkapan siya. Ang kinasangkapan niya, yung anak niya. Anak niya yun, hindi Diyos si Kristo. Imagine, ang napakinggan ninyo mga kapatid ay isang vlogger at miyembro ng Iglesia ni Cristo na pilit talagang pinipilipit yung talata sa Biblia para lang ipagtanggol ang aral na inaniba niya sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Ang channel niya ay Munting Kaalaman. Isang vlogger kaanib ng Iglesia ni Cristo, INC Tatag ni Felix Manalo. Ang naglabas ng kaniyang pahayag na kung mapatunayan daw sa Biblia na si Jesus ay tao, hindi Diyos. At ayon sa kaniya, tuwing may talata na mababasa kung saan inaangkin ni Jesus ang pagka-Diyos, hindi raw ito tumutukoy sa ating Panginoong Hesus, kundi tumutukoy daw umano yon sa Ama. Kapag sinabi ni Kristo, Diyos ako, hindi siya yun, yung Ama yun. Opisyal ka ito na aral ng INC? Alaka, lagot. Baka may mapatawag ngayon sa mga ministro. Ha? Ngayon, isang mahalagang tanong mga kapatid ang dapat linawin. Opisyal kaya na aral ito ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo o personal lamang na interpretasyon sa isang vlogger na kaanib ng INC? At higit sa lahat, ano ba talaga ang sinasabi sa Biblia kaugnay sa likas na kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo? Ito'y tatalakayin natin. Samahan niyo ako. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talimong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. So makatulong kayo sa ating evangelization mga kapatid kung i-share ninyo ito sa mga kasama nating Katoliko at lalo na sa ibang mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya. At kung saan man kayo nagsubaybay sa iba't ibang bahagi sa ating bansa o kaya sa iba't ibang bansa sa ating mundo, mga OFW, inanyayahan natin i-comment ninyo kung saan kayo nakabase para alam din natin kung saan napaabot ang videong ito. At inanyayahan din natin ang ating mga suking taga-subaybay kung maaari, mga kapatid, i-subscribe ninyo Mr. Curious Catholic, punto por punto, ang kay Kaburnok, Factbusters PH, no? Tulungan natin dahil alam nyo naman na binura ng hacker ang kaniyang channel. So nagsimula na naman si Kaburnok. So, di na natin pa tatagalin pa mga kapatid. Isa-isahin natin, no? Ang pagsagot sa puntong ito kaugnay sa pahayag ni Munting Kaalaman na isang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kapag sinabi ni Kristo, Diyos ako, hindi siya yun, yung Ama yun. Kasi ang Diyos di makipag-usap sa iyo. Dapat kasangkapan siya. Ang kinasangkapan niya, yung anak niya. Anak niya yun, hindi Diyos si Kristo.
O, dahil alam nyo naman mga kapatid na ah, kaanib na siya sa INC, no? Yung INC, iglesyang tatag ni Felix Manalo. At mula pa noon, sila ay nagturo kaugnay sa likas na kalagayan ng ating Panginoon Kristo. Kapag sinabi ni Kristo, Diyos ako, hindi siya yun, yung Ama yun. Kasi ang Diyos di makipag-usap sa iyo eh. Dapat kasangkapan siya. Ang kinasangkapan niya, yung anak niya. Anak niya yun, hindi Diyos si Kristo. So hindi daw Diyos ang ating Panginoong Heso Kristo. At yun naman talaga ang aral ng Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo. No? Hindi Diyos ang ating Panginoong Heso Kristo. Pero hindi tama ang pahayag na yan mga kapatid. Salungat talaga yan at napakalinaw na salungat sa turo sa banal na kasulatan at lalo na sa mga sinaunang Kristiyano. No? Bakit? Dahil ang ating Panginoon Kristo mismo nagsalita sa Ebanghelyo, malinaw na ang ating Panginoon Kristo, yes, hindi siya ang Ama. Ha? At dahil hindi siya ang Ama, di ibig sabihin na hindi din siya Diyos. Dahil kung tingnan natin ang Juan Kapitulo 8:58, anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Bago pa man si Abraham, ako nga. Ang salitang ginagamit ng ating Panginoong Hesus dito, ego eme. Ego eme, ako nga. Ang parihong pahayag mismo na ginagamit ng Diyos sa Exodo Kapitulo 3, versikulo 14, ako nga. Diba? Ego eme sa Grego. So naunawaan ito sa mga Hudyo. Kaya, yun ang dahilan kung tingnan natin ang Juan Kapitulo 8, versikulo 59, dinampot nila ang mga bato upang batuhin nila ang Panginoong Hesus. So, kung ang Ama ang nagsalita, bakit si Jesus babatuhin? Di ba? Ako at ang Ama ay iisa. Juan Kapitulo 10, versikulo 30. Pero may mga argumento ang INC dito, paano nila ito pinipilipit mga kapatid. Kaya, ating lilinawin talaga dahil napakalayo sa konteksto. So, nang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Juan Kapitulo 10, versikulo 30, na ako at ang Ama ay iisa. Alam niyo ba anong reaksyon ng mga Hudyo dito? Kung ituloy lang pagbasa sa Juan Kapitulo 10, versikulo 33. Di ba, mabasa natin na sila'y kumuha ng mga bato at gusto nilang batuhin ng ating Panginoong Hesus. Sabi nila, ikaw na tao ay nagpapanggap na Diyos. Kaya yung pahayag na ako at ang Ama ay isa, malinaw sa mga Hudyo, kung ituloy natin sa Juan 10:33, na ikaw na tao ay nagpapanggap na Diyos. Hindi sinabi ni Jesus, hindi ako eon. Ang Ama ang nagsalita. Sa halip, ipinaliwanag talaga ng ating Panginoong Hesus ang kanyang pagka-Diyos sa pakipagkaisa sa Ama. Ang Ama at ang Anak ay magkaibang persona, ngunit iisa sa kalikasan. Di ba? Para maunawaan, ang ating sinagot si munting kaalaman. Iba siyang persona sa akin, pero isa ang likas namin sa pagkatao. May katawan at may kaluluwa. Di ba? Kaya ang pahayag na kapag sinabi umano ng ating Panginoong Hesus na siya ay Diyos, hindi umano yon tumutukoy sa sarili niya, kundi sa Ama. Yan ang napakamaling aral talaga. Hindi biblikal. At yon ay salungat na turo ng Iglesia mula pa
noong itinatag ng ating Panginoon Jesucristo sa unang siglo. Wala kayang mapatawag sa ministro dito dahil ang isang INC vlogger ay nagpaliwanag kaugnay sa aral na napakalayo talaga sa Biblia. Maliban diyan, alam nyo, ang INC, gumagamit sila ng iba't ibang salin ng Biblia, di ba? Pero sa paggamit nila sa iba't ibang salin ng Biblia, mga kapatid, ay, alam nyo, pumipili sila ng salin para lang pasinungalingan yung malinaw na aral na mabasa sa Biblia ng ating Panginoon Jesucristo ay tinatawag na Diyos. Halimbawa, anong paliwanag ni Munting Kaalaman sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8? Napatunayan na pala po na ang Panginoong Jesucristo ay tao talaga at hindi Diyos sa kalagayan po. No? Ito, tamang salin, ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos. Hindi yung salin na ginagamit niya lagi na ang iyong luklukan o Diyos, tinawag daw na Diyos yung si Kristo, kaya dalawa daw Diyos. Nako, ang paliwanag niya sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8, mga kapatid, hindi daw umano yon tamang salin. Ang tamang salin daw, ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos. Nakakatakot talaga itong ginawa nila. Para lang protektahan at idipinsa ang maling aral, ang Biblia ay pinipilipit talaga. Balikan natin, ha? Kaya na pala po na ang Panginoong Jesucristo ay tao talaga at hindi Diyos sa kalagayan po. No? Ito, tamang salin, ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos. Hindi O si Muslim Islam pala, shout out daw. Okay, tuloy natin. yung salin na ginagamit niya lagi na ang iyong luklukan o Diyos, tinawag daw na Diyos yung si Kristo, kaya dalawa daw Diyos. Maling salin ng Hebreo 1.8. Maling salin ng Hebreo 1.8. Ulit, maling salin ang 1 Hebreo 8. Isa pa, maling salin ang Hebreo 1.8. Grabe talaga. Pag sinabing maling salin ang Hebreo 1.8 dahil ang pinipiling salin, yun daw tamang salin ang nakasulat, ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos. Ang tanong, kung sinabi ninyong maling salin yan, alam nyo ba ang Hebreo o ang Grego? Alam nyo ba ang Grego? Yung sinabing ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos, hindi ito tamang salin. Ayon sa original Greek Bible in which the New Testament was written at sa konteksto ng talata. Ano po ba ang sinasabi sa original Greek Bible? Ang mabasa diyan ay ho tronoso, hu theos, eyeton, ayona thu, ayonos. Yon ang Grego, no? Ulitin ko, ha. Ho tronoso, ho theos, iestu, ayona thu, ayonos. Na ang ibig sabihin, literal talaga. Ang luklukan mo, o Diyos, magpakailanman. Sa Greek yan. Ho tronos su, ho theos, iestun, ayunato, ayonos. Ang luklukan mo, o Diyos, magpakailanman. Anong punto dito, mga kapatid? Ang punto dito, yung ho theos, ang tawag iyan ay vocative. At nangangahulugang o Diyos. So, sa original Greek Bible, direkta talagang tinawag ng Ama ang anak bilang Diyos. Pero maghanap kayo kung sabihin yung tamang salin ang nakasulat na ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos. Sige, maghanap kayo ng Greek. Meron bang Greek sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8 na ang tamang salin
ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos. Hindi. Silipin yun sa alin. Ho trono su, hot ios iestun, ayuna to, oyanos. Ang luklukan mo, o Diyos, magpakailanman. Napakalinaw yan. Sa alin na tumutugma talaga sa Grego. Kahit nga yung dating Biblia, tumutugma din yan sa Grego. Ang nakasulat sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8. Ngunit tungkol sa anak, sinabi, ang iyong luklukan, o Diyos, ay magpakailanman. Kahit nasa Revised Standard Version, sa English Standard Version, sa New International Version, sa New American Standard Bible, yun din ang mabasa. Your throne, O God, is forever and ever. So, iisa ang diwa. Tinatawag ang anak bilang Diyos. Pero imagine, para lang pasinungalingan, naghanap sila ng isang salin na napakalayo sa original Greek. Ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos. Napakalayo. Saan galing yung luklukan ay bigay ng Diyos? Ang ganitong mabasa, mga kapatid, ay pagbaluktot sa gramatika ng Grego. Pag-iwas sa malinaw na pagtawag sa ating Panginoon Hesus, O Diyos, Ho Dios. Hindi ito suportado ng insaktong konteksto at sa kasaysayan ng interpretasyon. So, kung bigay ng Diyos, ang ibig sabihin, dapat iba ang anyo ng pangungusap sa Grego. Ngunit wala ito sa teksto ng Grego. Ang konteksto kasi sa Hebreo Kapitulo 1, mga kapatid, ang layunin ng kabanatang ito ay ipinakita na higit ang anak kaysa mga anghel. Kaya sa talatang 8, sinasalungat ang ideyang nilalanglang ang anak dahil tinatawag siyang Diyos sa Ama. Ang iyong trono, O Diyos, siya ay walang hanggang paghahari. So ang saling, ang inyong luklukan ay bigay ng Diyos, hindi po yan faithful sa original na teksto sa original Greek Bible. Kaya sa mga INC nagsubaybay sa atin, huwag kayong magalit. I-search ninyo kung tama ba ang salin na ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos. So ang tamang pagbasa, ang iyong luklukan, O Diyos. Maliwanag sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8, ang anak ay tinatawag na Diyos mismo ng Ama. Kaya, maling salin, Hebreo Kapitulo 1, mga kapatid umano, na maling salin dahil tinawag ang anak na Diyos. Hindi! Maling salin yan. Ang Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8, ang kanilang ginagamit, yun ang maling salin. Malinaw na pinipilipit lamang nila ang teksto. Malinaw na malinaw, mga kapatid, na naghahanap lamang sila ng alternatibong salin. Bakit? Para pasinungalingan ang tuwirang sinabi sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8, na tinatawag siyang Diyos sa Ama. Di ba? Napakalinaw yan. Ano ang nakasulat sa Hebreo 1.8 sa Grego? Ho tronos, so ho Theos. Literal talaga. Ang iyong luklukan, O Diyos. Ito ay vocative. Pagtawag, hindi po negative, na bigay ng Diyos. Di ba? So, bakit mali yung ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos? Ang saling iyan, grammatically forced. So, ibig sabihin,
yung bigay ng Diyos, dapat ibang anyo ang ginagamit sa Grego. Pero malinaw na negative construction yan. Walang ganoong anyo sa teksto, mga kapatid. Lahat na major translation, kahit King James Version, dating salin, Revised Standard Version, English Standard Version, New International Version, New American Standard Bible, lahat talaga ang mabasa, Your throne, O God. Pero dito, mapansin ninyo, parang nanindigan talaga si Munting Kaalaman na tamang salin ang kaniya at maling salin ang iyong trono, O Diyos. Napatunayan na pala po na ang Panginoong Kristo ay tao talaga at hindi Diyos sa kalagayan po, no? Ito, tamang salin, ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos. Hindi yung salin na ginagamit niya lagi na ang iyong luklukan o Diyos, tinawag daw na Diyos yung si Kristo, kaya dalawa daw Diyos. Maling salin ng Hebreo 1:8. Maling salin ng Hebreo 1:8. Ulit, maling salin ang 1 Hebreo 8. Isa pa, maling salin ang Hebreo 1:8. Grabe, patawa-tawa pa siya. Maling salin daw ang Hebreo 1:8. Pero ano yun sa Greek? Hotronos, so hotios, di ba? O vocative. Hotios, o Diyos. O. So kung sasabihin maling salin, o sige nga, maglatag kayo ng Greek sa Hebreo Kapitulo 1. Kung malibang salin, ang katotohanan, mga kapatid, alam nyo ba yung Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8? Galing yan sa Lumang Tipan. Tuwerang sipi yan sa Awit Kapitulo 45, versikulo 6 sa Septuagint na nakasulat, Your throne, O God, is forever and ever. So kung babaguhin mo ang Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8, no, binago mo rin yung nakasulat sa Awit Kapitulo 45, versikulo 6 na tinanggap ng mga Hodyo mismo bilang tamang pagbasa. So, bakit itong ginamit nila na talata at pinili nilang salin ay napakabaluktot talaga? Bakit? Dahil simple lang. Ang teksto direktang tumatawag sa ating Panginoon Kristo bilang Diyos. Kung tatanggapin ang natural na salin, guguho ang doktrina na nagsasabing si Jesus ay tao lamang sa Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo, di ba? Kaya ang taktika, humahanap sila ng ibang salin para takasan ang malinaw na kahulugan, mga kapatid. Ito ang eksaktong babala ni San Pablo na sabi niya, huwag lampasan ang nakasulat. Okay. Ngayon, isa-isahin natin ito pero mahaba ang kaniyang video. Siguro di natin matapos ang kabuuan pero sasagutin lang natin, no? Yeah? Okay? Ito, mga kapatid. Napatunayan na pala po na ang Panginoong Kristo ay tao talaga at hindi Diyos. Napatunayan umano na ang ating Panginoong Kristo ay tao, hindi Diyos. Mali. Maling-mali talaga. Una, walang problema na ang ating Panginoon Kristo ay tao dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao. Di ba? Pero, yung sinabing hindi siya Diyos, wala naman tayong mabasa sa Biblia kung sundan ang kanilang argumento na dapat yung mabasa lamang sa Biblia ang paniniwalaan. Anong sabi niya? Kalagayan po, no? Papatuloy lang po natin ang ating ginagawang pagtutuklas ng ating Panginoong Kristo po ay talagang hindi po Diyos sa likas na kalagayan po, no? Ang Panginoong Kristo po ay tao po. Kristo po ay tao po.
Ayun, meron pa lang sound. May sounds na. Genesis. Ayun nga po, marami ngayon nakatayo ngayong religion na ang paniniwala nga ay Diyos si Kristo. No, si Brad Eli ng Brazil, paniniwala niya talagang Diyos si Kristo. Para maiwasan niya lang yung hindi siya lalabagin yung talata na maraming hindi niya lalabagin, ginawang Diyos na rin si Kristo para lumalabas, dalawa Diyos sa kanila. Ginawang Diyos at lumalabas daw umano dalawang Diyos na mali. No? Kung ang pananampalataya si Kristo ay Diyos, ibig ba sabihin dalawa ng Diyos? Hindi. Dahil ang ating Panginoon Kristo ay hindi ibang Diyos sa Ama. Yung sinabing si Jesus ay hindi daw Diyos sa likas na kalagayan, mali din. Ang pahayag na si Jesus ay hindi Diyos sa likas na kalagayan, mga kapatid, ay hindi tumpak sa aral ng Biblia, kundi bunga lang sa pagkalito at dalawang kalikasan ng ating Panginoon Kristo. Di ba? Ang pagiging Diyos at pagiging tao. Both human and divine. Wala tayong problema kung sasabihin nila na ang ating Panginoon Kristo ay tao. Pero magkaproblema sila pag sasabihin na ang ating Panginoon Kristo ay hindi Diyos. Bakit? Ayon sa Biblia, Diyos si Jesus sa kanyang likas, sa pasimula pa lang. Di ba Juan 1:1? Sa pasimula ay ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Ituloy sa Juan Kapitulo 1, versikulo 14. At ang salita ay nagkatawang tao. Di ba? Hindi sinabing, hindi sinabing, diyan mga kapatid, na hindi Diyos ang ating Panginoong Hesus, kundi Diyos siya sa simula, sa pasimula pa lamang, at nagkatawang tao. Siya ang may taglay na kalikasan ng Diyos. Dahil kung tignan natin ang Colosas Kapitulo 2, versikulo 9, di ba napakalinaw? Sapagkat sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa anyong tao. Napakalinaw yan mga kapatid. Hindi bahagi, hindi hiram, kundi ang mabasa sa Colosas Kapitulo 2, versikulo 9, buong pagka-Diyos ang nasa Kanya. Kaya maling sabihin, si Jesus ay hindi Diyos sa likas na kalagayan. Tama ang aral na si Jesus ay Diyos sa likas na kalagayan at naging tao sa pagkakatawang tao. Hindi upang itigil ang pagiging Diyos, kundi upang iligtas ang tao, mga kapatid. Ngayon, ituloy natin, mga kapatid, si munting kaalaman. Isang Diyos Ama, isang Diyos na nagsugo at Diyos na sinugo. Dalawa, na bagay na labag. Labag na umano dahil may magiging dalawa ang Diyos, yung Diyos na sinugo, yung Diyos din na nagsugo. Yan ang argumento. Isa-isahin natin yan, mga kapatid, no? Balikan natin yung pahayag niya na ang ating Panginoong Hesus tao. Ang pahayag na ang ating Panginoong Hesus ay tao, tama. Pero kung sabihin tao lamang at hindi Diyos, mali at kulang sa konteksto ng kabuoang paliwanag na nakasulat sa Biblia. Totoo na ang ating Panginoon Kristo ay naging tunay na tao, ngunit hindi siya tumigil bilang tao lamang. Ang turo ng nauna pang mga Kristyanismo mula pa sa unang seglo, napakalinaw. Si Jesus ay tunay na tao at tunay na Diyos. Ang tawag diyan, hypostatic union, both human and divine. Ngunit mali kung tao lang si Jesus. Hindi kailan itinuturo sa Biblia, mga kapatid, na tao lamang si Jesus. Pero ang palusot sa INC,
Hindi naman namin tinuturo na ang ating Panginoon Jesucristo ay tao lang. Dahil siya ay Panginoon. O ginawa siyang Panginoon. Nasagot natin yan. Meron na tayong para sa gusto pang matuto, pwede niyong subaybayan ang iba pang uploaded video kaugnay diyan, no? So, balik natin mga kapatid. Sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, ang salita ay Diyos at ang salita ay naging tao, Juan Kapitulo 1, versikulo 14. Ang salita ay malinaw na tumutukoy kay Jesus. Diyos na nagkatawang tao. So, ginawa niya ang mga gawa ng Diyos. Sa anong paraan? Tingnan niyo ang Marcos Kapitulo 2, versikulo 7, versikulo 5 hanggang 7. Di ba? Nagpatawad siya ng kasalanan. Tingnan niyo ang Mateo Kapitulo 8, versikulo 26. Anong mabasa diyan? May kapangyarihan siya sa kalikasan. Tingnan niyo ang Juan Kapitulo 11, versikulo 43. Binuhay niya ang patay. Sa Biblia, Diyos lamang ang may ganitong otoridad, mga kapatid. So, kung tingnan din natin, tinanggap ng ating Panginoong Hesus ang pagsamba sa Kanya. Sa Mateo Kapitulo 14, versikulo 33, nang siya'y sambahin ng mga alagad, hindi niya ito pinipigilan. Ang mga propeta, ang mga anghel, ang mga apostol, tumatanggi sa pagsamba. Kung tingnan natin ang Gawa at Apokalipsis Kapitulo 19, versikulo 10, ngunit tinatanggap ni Jesus dahil siya ay higit pa sa tao. Mas dakila ang Ama kaysa akin. Yun ang pahayag nila. Di ba malinaw yan? Na sinabi ng ating Panginoong Hesus, Juan 14:28, mas dakila ang Ama sa akin. Patunay ba ito na hindi siya Diyos? Hindi. Dahil ito ay konteksto sa kanyang pagpapakababa bilang tao. Tingnan niyo ang Pilipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 8. So, bilang Diyos, siya ay kapantay ng Ama. Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Bilang tao, siya ay kusang nagpasakop. Pilipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 8. Hindi ito tungkol sa kalikasan, kundi tungkol ito sa kanyang papel at misyon. Kung tao lang si Jesus, hindi sapat ang kanyang sakripisyo para sa kasalanan sa buong sanlibutan. Hindi dapat siya sambahin, di ba? Kung tao lang siya. Mali ang mga apostol na tumatawag sa kanya na Diyos. Tito Kapitulo 2, versikulo 13, Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8. Ngunit sa Biblia malinaw. Tingnan niyo ang Kolosas Kapitulo 2, versikulo 9. Sa kanya nananahan ang buong kapuspusan sa pagka-Diyos sa anyong tao. Okay, balikan natin yung pahayag niya. Ano daw? Dalawang Diyos. Dahil may nagsugo, may sinugo. Ayun nga po, marami ngayon nakatayo ngayong religion na ang paniniwala nga ay Diyos si Kristo. No, si Brad Eli ng Brazil, paniniwala niya talagang Diyos si Kristo. Para maiwasan niya lang yung hindi siya lalabagin yung talata na maraming hindi niya lalabagin, ginawang Diyos na rin si Kristo para lumalabas, dalawa Diyos sa kanila. Isang Diyos Ama, isang Diyos na nagsugo, at Diyos na sinugo. Ayan. Natawa ako nitong logic nila mga kapatid. Ha? Dalawang Diyos no mano. Yung isa, Diyos na nagsugo, yung isa, Diyos na sinugo. So, ang nagsugo at sinugo, kung ating pag-aralan, yun ay usapin ng persona, hindi sa pagka-Diyos. Diba? Halimbawa, para maunawaan, si Munting Kaalaman, ibang persona siya sa akin. Siya ang sinagot ko. Diba? Iba ang sinagot,
iba din ang nagsagot. Magkaibang persona. Pero sa likas, sa pagkatao ay iisa ra. May kaluluwa at may katawan. Iisa sa likas sa pagkatao. Di ba? So, ang nagsugo at sinugo, yun ay usapin ng persona, hindi sa pagkadiyos. Kapag sinabing isinugo ng ama ang anak, hindi ibig sabihin na mas mababa o ibang Diyos na ang anak. Ibig sabihin nito, magkaiba sila ng persona. Pareho ng iisang likas na pagkadiyos. Halimbawa, para maunawaan, halimbawa, isang gobernador, Oh. Okay, isang gobyerno, pero may presidente, may vice-presidente, may ambasador, magkaibang tungkulin, pero iisa ang estado, di ba? Oh. So, ngayon, palpak yung argumento dahil ang anak sinugo ng ama. Bakit? Kung sinugo siya ng ama, hindi na ba siya Diyos? Halimbawa, ang anak isinugo ng kanyang papa o tatay. Dahil ba sinugo siya ng kanyang tatay, hindi na siya tao? Isip-isip naman pag may time, di ba? Tuloy natin. Dalawa, na bagay na labag, na ang palusot niya, na doon sa isang talata ng Biblia, ang palusot niya, dahil yung Panginoon pa daw, hindi pinapakilala pa yung mga panahon na yon. Ibig pala sabihin niya, yung hindi pa pinapakilala yung anak na sa langit pa daw yung anak, hindi pa daw pinapakilala yung isa pang Diyos. Kaya siya daw muna ang kaisa-isang Diyos na doon. Walang liban sa akin. Maliw naman pag sinabing walang liban sa akin, ngayon, bukas, magpakailanman ang aking salita, iisa. Magpakailanman lilipas, iisa ang salita ng Diyos. Hindi niya pag sinabi ng Diyos na walang Diyos liban sa akin, hindi ibig sabihin noon, pag dumating ang araw, magkakaroon ng Diyos. So, bago dyan mga kapatid, yung sinabing wala ng ibang Diyos maliban sa akin, kinuha nila yan sa Isaias Kapitulo 45, versikulo 5. No? Tama naman ang pahayag sa Lumang Tipan. Iisa lamang ang Diyos. Sa aklat ni Propeta Isaias mabasa yan. Isaias 45:5, ako ang Panginoon at walang iba. Maliban sa akin ay walang Diyos. Ngayon, sumang-ayon ba tayo diyan? Yes. Sumang-ayon tayo sa Isaias 45, versikulo 5. Ang mga Kristiyano, ang simbahang Katoliko, sumang-ayon tayo. Walang ibang Diyos maliban sa tunay na Diyos. At tandaan natin, hindi kailanman nagturo ang simbahang Katoliko, ang mga Kristiyano na maraming Diyos. Hindi itinuturo ng simbahang Katoliko na ang ating Panginoon Jesucristo ay ibang Diyos sa Ama. Ang problema, yung maling pag-unawa, ang pag-revive ni Felix Manalo sa Arianismo noon. Ang problema dito, maling unawa sa ibig sabihin ng salitang isa. Ang isa ay tungkol sa kalikasan, hindi sa persona. Ang kalikasan, iyon ang pagkadiyos. Kalikasan, kung ano siya. Persona, kung sino siya. Dapat alam ninyo yan, mga kapatid, ang pagkakaiba, no? So, sa Biblia, ang Diyos ay iisa sa kalikasan, essence. Ngunit tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sa San Mateo 28, 19-20, o ng Juan 5, 6-7, for there are three that be recorded in heaven, the Word, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Hindi ito tatlong Diyos, kundi isang Diyos na may tatlong persona. Kung ang argumento ay, kung Diyos si Jesus, may dalawa ng Diyos, iyan po ang tinatawag na Stroman fallacy. Dahil
hindi itinuturo mula pa noon na may dalawang Diyos o tatlong Diyos. Mali ang kanilang unawa. At yung sinabing, maliban sa akin, wala ng Diyos. Wala na. Balikan natin siya. Ano yung sinabi niya? Na doon sa isang talata ng Biblia, ang palusot niya, dahil yung Panginoon pa daw, hindi pinapakilala pa yung mga panahon na yon. Ibig pala sabihin niya, yung hindi pa Sandali, may nabasa ako dito. Shout out kay Father Flavie Villanueva, yung 17 years drug user, tapos nakafollow sa gawa-gawa yan si Muetal, Iglesia ni Manalo kasi ka na nakapalo sa sinabi nilang malaswa at na discover yan gawa-gawa sa mga tulad sa mga kapatiran nito ni Muetal, no? Pero kung tingnan ninyo kalaswaan, dapat unahin ninyo yung founder ninyo dahil alam niyo naman kung ano ang katotohanan sa likod ni Felix Manalo, di ba? Okay, tuloy natin. pinapakilala yung anak na sa langit pa daw yung anak, hindi pa daw pinapakilala yung isa pang Diyos. Kaya siya daw muna ang kaisa-isang Diyos na doon. Walang liban sa akin. Maliw naman pag sinabing walang liban sa akin, ngayon, bukas, magpakailanman ang aking salita, iisa. Magpakailanman lilipas, iisa ang salita ng Diyos. Hindi niya pag sinabi ng Diyos na walang Diyos liban sa akin, hindi ibig sabihin nun, pag dumating ang araw magkakaroon ng Diyos na si Kristo, mali na yung sinabi niya. Itinutulad. Itong munting kaalaman, iwan ko kung authorized ba ito sa Iglesia ni Manalo na authorized kaya ito sa Iglesia ni Manalo na magpaliwanag sa aral na ito na nagkawindang-windang na Po ni nasa Brazil yung pumanaw na tinutulad niya sa kanyang sarili. Na yung 666 dati, ang aral niya dati. bago dyan mga kapatid, yung sinabi niya na wala ng Diyos maliban sa akin, di yan magbabago pa. Bakit? Sino bang sinabing magbabago yon? Ang nagbabago yung aral ni Felix Manalo. Dahil nagtatag siya ng sarili niyang sikta, nagturo siya ng aral na wala naman sa Biblia. Di ba? At pilit sasabihin nasa Biblia. Wala pang sariling Biblia at nangungopya lang sa iba't ibang salin, pagkatapos sila ay tama na. Nako! So yung pahayag na wala ng ibang Diyos maliban sa akin, muli, galing yan sa aklat ni Propeta Isaias 45:5. Tamang-tama. Ngunit mali ang konklusyon na kaya hindi Diyos si Jesus. Bakit mali ang konklusyon na hindi Diyos ang ating Panginoong Hesus para sa kanila? Ang pahayag na wala ng ibang Diyos maliban sa akin mula sa aklat yan ni Propeta Isaias at tamang-tama talaga na iyon ang nakasulat. Dahil ang ating Panginoon Kristo hindi naman ibang Diyos sa Ama, kundi ang sabi niya, Juan Kapitulo 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Yung pagdating ng 2018, iba na yung 666. Dati ang aral niya 666, si Pope Francis. Yun ang aral niya dati. Yung 2018, hindi na doon si Pope Francis yon. No? Tinutulad niya yung sarili niya doon sa Diyos. Ang Diyos. Sandali, may nabasa ako. Sabi ni Ma'am Yarley, hello, Biasong. Biasong. Tampered boy. Wala nang naniwala sa iyo. Ba't may mga iglesia ni Manalong na-convert? Kung walang naniniwala. Ang irony, bakit naniniwala ka sa siktang Tampered? Hindi lang si Felix Manalo ang nagdala sa Iglesia ni Cristo. Marami sila. Pagkatapos naniniwala kayo sa Tampered na sekta, gumagamit lang ng mga aklat na Katoliko, nagiging squatter na dahil may mabasang tulad dito, Church of Christ. Pinatunayan ng otoridad Katoliko na ang Iglesia natatag ng ating Panginoon Kristo ay Iglesia ni Cristo. Abay, pinutol. May karugtong ang tunay na Church of Christ
ay ang Iglesia Katolika. O, anong tawag dyan? Squatter. tuloy natin, mga kapatid. Pag sinabi niya, simula pa lang, ako'y Diyos at hindi tao. Ha? Ibig sabihin nun, yung panahon na yon, siya talaga ang Diyos. Kahit dumating si Kristo, siya pa rin ang tunay na Diyos. Kaya nga, Iwan ko kung otorisado ba ito na sa INC na magpaliwanag, no? Ginamit na naman niya, Oseas Kapitulo 11, versikulo 9. Sinabi ng Diyos, ako'y Diyos at hindi tao. So therefore, konklusyon ng mga, hindi lang sa INC, kahit Islam, balik Islam, si Jesus ay tao, therefore si Jesus ay hindi Diyos. Maling pagbasa sa pahayag ng Diyos, mga kapatid. Ang talatang madalas ginagamit ay mula sa lumang tipan, lalo na sa Oseas Kapitulo 11, versikulo 9. Sapagkat ako ay Diyos at hindi tao. Ano po ba ang diwa nito? Ang diwa ng pahayag na ito ay hindi ontolohekal, mga kapatid, na imposibilidad. Hinding-hindi kailanman maaaring magiging tao ang Diyos. Hindi ontolohekal na imposibilidad. Kundi magkaiba ang likas na kilos, ang Diyos ay hindi nagkakasala, hindi nagbabago-bago, hindi marahas tulad ng tao. Yon ang konteksto at diwa sa Oseas Kapitulo 11, versikulo 9. Kung babasahin natin ang konteksto, ang punto diyan, ang Diyos ay tapat at mahabagin, hindi gaya ng mga makasalanang tao. Hindi kontradiksyon yan. Diyos na nagkatawang tao. Sa INC kasi na argumento, ang style ng INC argument ay ganito. Kung Diyos si Jesus at tao siya, sinabi ng Diyos, hindi ako tao. Kaya, imposible yan. Ngunit, ito ay kategorya ng kamalian. Category mistake. Kapag sinabi ng Diyos, ako'y Diyos at hindi tao, tumutukoy iyon sa kanyang likas na pagka-Diyos, hindi sa kanyang kakayahang magpakumbaba at magkatawang tao. Isang halimbawa. Halimbawa, mga kapatid. Ang isang hari ay maaring sabihin niya, ako'y hari at hindi alipin. Di ba? Pero, maaari pa rin ang isang hari magbihis alipin. At kung ang isang hari magbihis alipin, nawala na ba ang kanyang pagkahari? Ganon din ang ating Panginoong Hesus. Di ba? Malinaw at nabasa natin yan, mga kapatid, sa banal na kasulatan. Tuloy natin. kaya ni Jesus, tunay na Diyos nalilito lang kayo, maling salin. Yang Hebreo, nagkatawang tao yun. Hindi na, boss, ang nagkatawang tao, hindi Diyos. Ang Sandali. Ano daw? Ang nagkatawang tao, hindi ang Diyos. nagkatawang Jameson Gayo. Ang nagkatawang tao po, ang salita. Nako! Ang gulo! Ha? Ang gulo! Ang nagkatawang tao daw ay ang salita. Ang nagkatawang tao, hindi daw ang Diyos. So, napakalinaw, mga kapatid, ang pahayag na ito ay kulang at maling konklusyon kung ihiwalay ang salita at ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus. Dahil ang nakasulat sa kasulatan, napakalinaw. Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. So kung ang salita ay Diyos, at ang salita ay nagkatawang tao, malinaw na ang Diyos ay nagkatawang tao. Hindi ang Ama, kundi ang salita. Napansin nyo ba paano pinipilipit ang talata? Para lang ipagtanggol ang aral na imbento ni Felix Manalo.
So, ang nagkatawang tao, napakalinaw, ay ang salita na Diyos. Juan 1:14, ang salita ay naging tao at tumahan sa gitna natin. Hindi sinabi ng talatang, eto mga kapatid, na tumigil ang salita sa pagiging Diyos. Sa halip, idinagdag niya ang kalikasang tao sa kaniyang pagkadiyos. So ang salita ay hindi lang nasa kay Kristo. Ang salita ay si Kristo. Juan Kapitulo 1:1, Juan Kapitulo 1, versikulo 14, ang salita ay Diyos, ang salita ay naging laman. Hindi sinasabing ang Diyos ay nasa isang hiwalay na taong si Kristo, kundi ang mismong salita na Diyos ay naging tao. Kung ang salita ay ang argumento nila na ang salita ay nasa kay Kristo lang, lalabas na dalawang persona. Isang salita na Diyos, isang Kristo na tao. Walang ganyan sa Biblia. Di ba? Kung ang Diyos ay nasa kay Kristo, bakit tinawag si Kristo na Diyos sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8? Ang iyong luklukan, o Diyos. Juan Kapitulo 20, versikulo 28, Panginoon ko at Diyos ko. Kung mali ito, bakit hindi ito itinama ng ating Panginoong Jesucristo? Kaya, maling-mali talaga ang sinabing ang salita, ang Diyos na nasa kay Kristo. Tama ayon sa Biblia, mga kapatid, ang salita ay Diyos at ang salita ay naging tao, siya ang ating Panginoon Jesucristo. Juan Kapitulo 1, versikulo 1, Juan Kapitulo 1, versikulo 14. Okay, tuloy natin. Mahaba to, pero di lang natin tapusin. Yung salita, yun yung Diyos na nakay Kristo. Kaya nga sabi ni Kristo, hindi ako nagsasalita ng sa akin, kundi narinig ko sa Ama. May pinagkaringgan siya. Hindi niya sinabi narinig ko sa sarili ko. Pakinggan niyo po, MCGI, mali po. Yan ha. Ano daw? Ang pakikinig ni Jesus sa Ama. No, hindi. Sinabi diyan na nakinig siya sa Ama. Bakit? Kung nakinig siya sa Ama, ibig ba sabihin hindi na sa Diyos? Maling argumento yan. Ang pakikinig ng ating Panginoong Hesus sa Ama ay hindi patunay na siya ay hindi Diyos, kundi patunay ng kaniyang kusang pagpapakababa bilang nagkatawang tao ang anak. Di ba? Nagkatawang tao ang salita. So, nang ang salita ay naging tao, tinanggap ni Jesus ang ganap na kalagayan ng isang tunay na tao. Kasama ang pagsunod, kasama na yan ang pakikinig, ang pagtanggap. Hindi ito paglihis sa kaniyang pagkadiyos, kundi voluntaryong pagpapakababa ng ating Panginoong Hesus. Di ba? Napakalinaw yan. Colosas Kapitulo 2, 6, 7, tuloy na sa 9, bagamat siya ay nasa anyong Diyos, hindi niya pinagpilitan ang kaniyang pagiging kapantay ng Diyos, kundi nagpakababa. Di ba napakalinaw yan? So, ibig sabihin, ang pakikinig ay bahagi sa kaniyang pagiging tao. Hindi yan ebidensya ng kawalan ng kaniyang pagkadiyos. Kaya napakalayo, di po ba? So, yun lang muna ang bahagi sa ating pagsagot sa kanila. Mahaba kasi ang bidyong ito, mga kapatid, no? Sa susunod, kaugnay sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus, dami pa sila mga argumento. Isa-isahin natin para kayo'y maliwanagan. At si General Torre, na dating kaanib nila, di nababalik.
sa INC dahil natuklasan na nito na tadtad sa mga kamalian, wala namang sariling Biblia, iba't ibang mga salin ang ginagamit, pero kanilang pinipilipit. Mga kapatid, sana buksan ninyo ang inyong sarili, huwag kayong magalit, huwag kayong brainwash. Ano ba yung brainwash? Ayon kay Michael Sandoval, Alam niyo, madaling makilala yung brainwash eh. Pag sinabi pong brainwash, sarado ang isip, yung maling ginagawa nung kanyang tagapangaral o mangangaral, hindi niya makita. oh, yan. Yun ang brainwash. Kaya sana sa ating pagsagot sa mga talatang ginagamit nito, magiging gabay ito sa paghanap ng katotohanan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, etong inyong lingkod, Brad Windel Talibong. Bye-bye.